Dito na lang po, Manong. Sambit ni Aliana sa taxi driver. 500 lang po, miss. 500? Sigurado ho ba kayo, Manong? Bakit parang ang mahal naman ata? Parang ang lapit-lapit lang naman ang pinanggalingan ko. Baka dinadaya niyo ako, Manong, porke hindi ako taga rito ah. Aba naman, iha. Naghahanap buhay lang din ako. Bakit kita lolokohin? Swerte mo nga sa akin dahil kung sa iba ka sumakay, naku baka saan ka dinala? O hayan, sa gate na itim sa kanan mo, yan yung address na nakasulat sa papel na ibinigay mo sa akin kanina. Mag-doorbell ka na lang. Saad ng driver. Wala nang nagawa pa si Aliana at kinuha na lang ang pitaka at binigyan ng 500. Yon ang huling 500 niya. Ibinayad niya sa taxi driver bago bumaba. Dala ni Aliana ang ilang bag na puno ng damit at gamit niya. Kilik niya rin ang isang walis tambo. Huminga ng malalim si Aliana bago pinagmasdan ang malaking mansyon. Nandito na ako sa mansyong pagtatrabahuan ko sa Manila. Sana may magandang kahantungan ng pakikipagsapalaran ko sa lugar na to. Akmang magdo-doorbell na si Aliana nang tumunog ang keypad niyang cellphone. Hello, Nay? Hello, anak. Nasaan ka na? Nakarating ka na ba? Kinukumusta ka na ng itay mo? Sagot ng ina ni Aliana. Opo, Inay. Kararating ko lang po. Kayo po, kamusta? Kamusta po si itay? Ayos lang naman. Kagigising niya lang. At heto, chinecheck na ng nurse ang status niya. Sana nga gumaling ng itay mo. Huwag po kayong mag-alala. Ako na lang pong bahala. Magpapadala po ako palagi. Basta, tawagan niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Maraming salamat, anak. Mag-iingat ka rin sa Manila, ha? Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Inay. Tsaka si Itay. Ginagawa ko po to para sa inyo. Sige na po, Nay. Ibababa ko na po ang tawag. Muling huminga ng malalim si Aliana. Saka nag-doorbell. Maya-maya lang, bumukas na ang pinto. Sumalubong sa kanyang isang gwapong lalaki. Ikaw na ba yung hinire ko? Barito ng boses. Nasaad niya. Opo sir. Magandang umaga po. Nagpalingalinga ang lalaki. Sa paligid sa kanito marahas, nihinila si Aliana. Papasok ng gate. Teka sir. Hindi nakapalag ang dalaga nang bigla siyang isinandal ng lalaki sa pader at hinalikan. Unti-unti ring binuksan ng lalaki ang blusang suot niya. Sandali po sir, anong ginagawa niyo? Manghihinang tanong ni Aliana at pilit na itinutulak ang lalaki palayo. Nagulat si Aliana nang hawakan ng lalaking dibdib niya. Kaya naman malakas ni itong pinagpapalo gamit ang walis. Bastos! Napalo din ni Aliana ang parte sa gitna ng mga hita ng lalaki dahilan para mapahiga ito sa sahig. Aray! Bakit mo ginawa yun? Bakit sa lahat ng hampasin mo ay yung itlog ko pa talaga? In character ka ba? Namimilipit ang lalaki sa sakit habang nakahawak sa alaga niya. Anong in character ang pinagsasabi mo? In character? Kaya ka ba nakasuot ng pangkasambahay para ganahan ako? Made ba ang concept mo ngayon? Hindi natin napagkasunduan yan ah. Napakunot noo si Aliana. Napagkasunduan? Teka nga, anong ganahan? Anong concept? Ano po ba yung sinasabi niyo sir? Hindi concept ang damit ko. Dahil ako po to sir. Si Aliana Mendoza. Ako po yung nag-a-apply bilang maid. As in kasambahay. Kaya nga po, may walis tambo ko at narito po ang mga bag ko. Bakit niyo po ba ako hinahalikan? Hindi kasama yan sa napag-usapan natin ha. Paglalaban pa ni Aliana. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng dalaga. Kasambahay? Kailan ako nag-hire ng kasambahay? Tanong ng lalaki sa kanyang sarili na narinig din naman ni Aliana. Heto oh. May mga dokumento pa nga ako na nire-request yung dalhin ko. Heto pa yung address na ibinigay niyo sa akin, sir.
Lumapit si Aliana sa lalaki at ipinakita ang mga papeles niya. Sandali, hindi ko naman address yan eh. Address yan sa bahay, sa tapat ko. Nangunot noo ulit si Aliana. Ano? Pero dito ako tinuro ng taxi driver kanina. Ibig sabihin hindi ikaw ang boss ko? Hindi ikaw ang nag-hire sa akin? Hindi. Hindi ako kumukuha ng kasabahay dahil mag-isa lang ako dito sa bahay. Teka, ibig sabihin, hindi rin ikaw ang nakausap kong makipag one night stand sa akin? Nagtatakang tanong pa ng lalaki. Napaatras si Aliana sa winika ng lalaki. One night stand? As in kasiping? Ng isang gabi? Bakit naman ako papayag sa ganun? Hoy, isa akong marangal na babae no? Marangal? Kung ganun, bakit ayaw mo pang ayusin ang damit mo? Kanina ko pa nakikitang dibdib mo, miss. Mabilis na napatingin si Aliana sa damit niyang nawala sa kanyang isip na isara. Kasalanan mo kasi to eh. Ikaw ang nagbukas nito, manyak. Sigaw ni Aliana habang inaayos ang kanyang sarili. Para lang to sa magiging asawa ko. Pero nakita mo na, pati ang first kiss ko, kinuha mo. Walang yaka, ipapupulis talaga kita. Kinuha mo ng lahat sa akin. Kinuha mo ang first kiss ko. Naguhuramentadong saad ni Aliana. Ano? Wala akong kinukuha sa'yo. Sandali, saan ka pupunta? Sa pulis, ipakukulong kita. Saad ni Aliana. At bakit? Dahil muntikan mo na akong pagsamantalahan. Pagsamantalahan? Sandali, miss. Isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. Tinanong naman kita kanina kung ikaw ba yung na-hire ko. Sabi mo, oo. Anong mali ko? Inaasahan kong dumating ay ang ka-one night stand ko. Kaya kita hinila at hinalikan. Malay ko bang hindi ikaw yon at mali palang address na pinuntahan mo. Ngayon, ikaw ang magsabi. Sinong may pagkakamali sa ating dalawa? Hindi naman kaagad nakapagsalita si Aliana. Pareho silang napatingin sa gate nang may mag-doorbell. Pinuntahan ng lalaki ang pinto at binuksan. Hi, dito ba nakatira si Oliver Buencamino? Tanong ng isang babaeng posturang-postura. Habang may mapang-akit ng ngiti, ngunit hindi may kakaila, nasa kapal ng makeup nito ay naikumpara ni Oliver ang mukha ng babae sa maid na nahila niya kanina. Mas maganda si Aliana rito kahit walang makeup. Hindi. Ayun sa tapat ang bahay niya. Maraming ang napagkakamalang ito ang bahay niya pero yun talaga. Tinuro ni Oliver ang katapat na bahay. Okay. Sorry. Salamat. Nagpaalam na ang magandang babae kay Oliver tsaka tumawid para sa katapat na bahay. Mag-doorbell. Hindi ikaw yung lalaking hinahanap niya? Hindi ikaw si Oliver Buencamino? Kung ganun, sino ka? Tanong ni Aliana habang nakasalubong ang mga kilay at pinaghihinalaan na ang lalaking katabi niya. Ako si Oliver Buencamino. Saad naman ng lalaki. Ano? Di ikaw nga pala talaga yung hinahanap ng babae. Bakit ka nagsinungaling? Siya na yung na-hire mo, hindi ako. Siya yung tama. Kaya alis na ako. Baka kanina pa ako hinihintay sa tapat. Mawawalan ako ng trabaho sa ginagawa mo eh. Tumabi ka nga dyan. Masungit na saad pa ni Aliana. Akmang lalabas na rin si Aliana nang pigilan siya ni Oliver. At ako pa talagang may kasalanan. Hindi ba't ikaw ang nagkamali? Ngayon, panindigan mo ko. At saka isa pa, mas maganda ka kesa dun sa babae. Mas gusto kita kesa sa kanya. Magkano ka ba? Teritsahang tanong ni Oliver. Napaawang naman ang bibig ni Aliana dahil sa galit at pagkabigla nasampal niya ang lalaki. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi matutumbasan ng pera mo ang dangal ko. Tabi nga! Sandali miss, ako dyan! Ngunit napatigil si Aliana mula sa kanyang kinatatayuan nang matanaw niyang may lumabas na isang matandang lalaki. Oh miss, kanina pa kita hinihintay. Ikaw na ba yung na-hire kong slave? Slave? Paninigurado ng babaeng posturang-postura sa ikli ng suot ay halos ipakita na
ang lahat sa kanya. Napangisi ang matandang lalaki. Yes, slave as in sex slave. Huwag kang mag-alala dahil babayaran naman kita ng malaki. Akala ko one night stand lang, sir. Saad ng hindi kilalang babae. One night stand? Sure, pero sigurado akong magtatagal ka rito dahil magugustuhan mo kung paano ako trumabaho. Halika na sa loob. Saad ng matandang lalaki. Ngumiti rin naman ang babaeng nakapalitan ni Aliana bago nagpatangay sa matandang lalaking papasok sa bahay nito. Sumiklab naman ang takot sa dibdib ni Aliana habang nae-estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ano yun? Sex slave? Namumutlang tanong pa ni Aliana habang pinipigilan ng pagluha. So yun pala ang posisyon? Na nakalaan pala talaga dapat sa akin? Ibig sabihin, kung hindi ako nagkamali sa address, mabibiktima niya ako. Ganito ba talaga? Ka-liberated sa Manila? Gusto ko lang namang magtrabaho para sa pagpapagamot ni Itay sa ospital Bakit kailangan kong lokohin ang ganito ang sarili ko? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Aliana. Kung hindi pala ako pinigilan, nahulog na ako sa patibong ng matandang lalaking yun sa tapat. Wika pa ni Aliana sa kanyang sarili habang patuloy ang pagluha. Kaya pala palaging nangangailangan ng maid. Ang matandang hukluban na yon, ginagawa pala niyang slave ang lahat ng babaeng nag-a-apply sa kanya. Delikado. Pulong ni Oliver na ngayon nasa tabi na ni Aliana habang nakapamulsa. Kung makapagsalita ka, ikaw rin naman muntikan mo na akong pagsamantalahan. Ganyan ba kayong mga lalaki Puro bayag ang mga pinapairal. Nagsalubong ang mga kilay ni Oliver. Excuse me lang miss Hindi ako sumisiping sa babae ng walang permiso. Nagkamali lang ako kanina dahil nga akala ko ay ikaw nakipagkasundo sa aking matulog ngayong gabi. Sorry na, tao lang. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin ni Aliana. Paano na ako ngayon? Tanong pa niya. Bakit mo ako tinatanong? Tila nangasar pa na saad ni Oliver. Lumakas ang pag-iyak ni Aliana. Wala na akong pamasahing pauwi. Kinuha ng lahat ng taxi driver kanina na isa rin pala namang gagancho. Lahat ba talaga ng tao rito sa Manila manloloko? Tila naguhuramentadong saad na ni Aliana. Hoy miss, grabe ka naman. Hindi naman ako manloloko Magkano ba ang pamasahe mo? Ako na lang magbabayad. Saad pa ni Oliver. At anong kapalit Katawan ko? Kailangan ko ba talagang kumapit sa patalim para lang may maipambayad sa lahat ng gastusin sa amin? Baka daan ito ng Diyos para iligtas ka. Kung hindi ka nagkamali ng address na pinuntahan mo, baka mas grabe pa ang nangyari sa'yo. Matandang manyakis pa lang nakatira sa tapat. Mahinahong wika ni Oliver. Nahinto naman sa pag-iyak ang dalaga at napatitig sa nakatitig din sa kanyang lalaki. Nakaramdam si Oliver ng awa sa babae. Kung kailangan mo ng trabaho, dito ka na lang sa akin. Napakunot noo si Aliana. Wala Ano bang gusto mo? Mahina ako sa umiiyak na babae. Naawa ako Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Ibibigay ko. Gusto mo ba ng pamasahe? Bibigyan kita. Gusto mo ba ihatid kita sa sasakyan? O kung gusto mo, trabaho. Dito ka na lang sa akin. Para naman kahit papaano makabawi ako sa nagawa ko sa iyo kanina. Pangako. Hindi kita pagsasamantalahan. Malaya kang ipapulis ako kung sakaling may gawin ako sa iyong hindi maganda. Natahimik sandali si Aliana habang pinupunasan ang mga luha niya. Hindi ba't sabi mo hindi mo kailangan ng kasambahay? Bakit mo ako pagtatrabahuin dito? Hindi nga pero naawa ako sa iyo Wala ka pang pamasahe pa uwi at natatakot ako na baka mamaya kapag iniwan kita rito tumuli ka dyan sa tapat. Dito ka na lang sa akin. Pangungumbinsi pa ni Oliver. Look, I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya yung kanina. Siguro nga ay traumatizing sa'yo ang nangyari at ako rin ang nagsisisi sa ginawa kong pagmamadali. Kung sana nagtanong lang ako ng maayos, pasensya ka na. Dagdag pa ni Oliver.
Hindi alam ni Oliver kung saan nanggaling ang habag niya para sa dalaga. Alam ko hindi ko naman kasalanan pero siguro nga may mali din ako dahil masyado akong nagpadalos-talos. Kaya sige na, tumahan ka na. Sorry na. Ako talaga ang nagpayak sa'yo eh. Tigilan mo na ang pag-iyak mo. Pinilit ni Aliana na tapusin ang kanyang pagluha. Pinakalma niya rin ang kanyang sarili. Bakit ba kasi nag-hire ka pa ng ka-one night stand ha? Wala ka bang girlfriend? Hindi ka naman pangit ha? Napakamot sa batok si Oliver. Wala akong girlfriend. Ano, okay ka na ba? So, dito ka na lang ba sa akin? Dahil kung oo, samahan mo na lang ako mag-grocery habang maaga pa at bibili rin tayo ng mga gamit mo. May mga gamit ako, Sir Oliver. Napangiti si Oliver nang mukhang napapayag niya na ang dalaga na manatili sa kanyang pamamahay bilang kasambahay. Ako, wala kaya halika na. Sige po sir, saad na lamang ni Aliana. Dahil kailangan niya din ng trabaho. Tumango si Aliana pagkatapos ay ibinaba niya ang mga gamit niya sa may living room saka sumunod kay Oliver na siyang naroon sa garahe. Balak mo ba akong gawing driver? Dito ka sa unahan, Aliana Mendoza. Saad naman ni Oliver. Sa unahan? Okay na po ako dito sa backseat, sir. Ako hindi okay na nandyan ka. Dito ka na sa unahan. Para may kausap ako, tisa pa. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Uulitin ko. Akala ko lang talaga ikaw yung na-hire ko kanina. Kaya ako nagawa yon. Pero kalimutan mo na yon, please. Hindi mo ko kailangang iwasan. Na parang may malubhang sakit ako. Magsimula tayong mali. Bilang ako ang amo mo at ikaw ang kasambahay ko kaya halika na rito sa tabi ko para makalis na tayo. Marami tayong bibilhin. Dahil wala nang laman ng ref, nakakahiya naman kung tubig ang ipapakain ko sa'yo. Nakaramdam naman ng hiya si Aliana. Pero sumunod na siya kay Oliver at umupo na siya doon sa passenger seat. Yung seatbelt, magsuot ka ng seatbelt. Hinanap ni Aliana ang seatbelt pero dahil ignorante nga siya sa mga sasakyan, hindi niya ito agad nahanap. Ako na nga. Wika ni Oliver tsaka lumapit sa dalaga para asikasuhin ang seatbelt nito. Napalunok naman si Aliana habang pinagmamasdan ang malapit na mukha ni Oliver. Munti ka na siyang hindi makahinga nang maalala niyang nadampian na pala ng labing yun ang labi niya. Ganito na lang. Hilain mo tong tali at pindutin mo itong kabila tsaka may suksok yung bakal. Okay po sir, maraming salamat. Pinaantar na ni Oliver ang kotse niya at tinahak na nila ang daan patungo sa mall. Kahit papaano ay nakapag-usap na silang dalawa at nagkapagpalagayan na ng loob. Kumakain ka ba ng gulay? Tanong ni Oliver. Oo naman Sir Oliver. Halos gulay nga ang kinakain namin sa probinsya. Sa tabi ng bahay namin, may mga nakatanim na pechay, mustasa, talbos ng kamote, kangkong. Meron ding puno ng papaya, kamoteng kahoy, saging. May mga mais, talong, kamatis, kalamansi at sili. Ang dami ah. Mukhang mayaman ka naman pala. May sarili kayong asyenda? Tanong pa ni Oliver. Naku wala po. Maliit lang naman yung pwesto namin sir. Nakikitirik lang din kami. Maliit lang din yung bahay na ginawa ni Papang tapos yung ilalim ng bahay namin, doon nakatanim yung ibang gulay tapos sa gilid yung iba. Kaya yun, medyo malumok din kasi ang daming halaman. Pero maganda at makinis ang balat mo, saad ni Oliver. Kasi kinukuskusan ko lang ng kalamansi kaya kahit siko at tuhod, maputi. Kahit kilikili ka at singit ko maputi. Pagmamalaki pa ng dalaga na para bang nakalimutan niyang lalaki ang kausap niya. Natawa na lamang tuloy si Oliver. Talaga? Alin pa ang maputi sa'yo? Nakangising tanong ni Oliver. Nanlaki ang mata ni Aliana nang ma-realize ang kanyang mga pinagsasasabi at napatakip ng bibig. Ha? Ano? Ang ibig kong sabihin Sir Oliver, may kulambo naman kasi kaya hindi ako nilalamok masyado. Ang haba naman kasi ng dinayo ng sagot mo sa tanong ko. Natatawang sambit ni Oliver sabay abot ng mga gulay kay Aliana na nagtutulak ng cart.
Palit tayo. Mamaya, bibigat yung cart. Mahihirapan ka magtulak. Ay naku, hindi na po. Minamaliit mo yata ako eh. Bumubuhat talaga ako ng gasol at saka isang kaba ng bigas sa probinsya. Tsaka, ako ang katulong mo kaya ako talaga ang bahala rito. Saad ni Aliana. Kasambahay, hindi katulong. Pagtatama ni Oliver, saka tinanggal ang kamay ni Aliana sa cart. Halika na roon sa karne. Marunong ka naman sigurong pumili ng karne, di ba? Teka nga, Sir Oliver. Kaya mo lang ba inako ang pagtutulak ng cart dahil malansa at saka madugo na ang pupuntahan natin at tayo mong mahawakan? Nagkipit balikat na lamang si Oliver. Hindi mabigat naman talaga tong cart Kaya ako na. Baka mamaya sabihin ng ibang nakakakita sa atin hindi ako gentleman. At sa magandang babae ko pa, pinapabuhat. Po? Namula ang pisngi ng dalaga. Anong sabi niyo? Wala. Tsaka ikaw ang pipili ng karne dahil ikaw ang magluluto. Marunong ka naman siguro, di ba? Naku, oo naman po. Ako pa ba? Masarap kaya ako magluto. Sad pa ni Aliana. Mabuti naman. Ikaw ang magluto ng hapunan dahil hindi ako marunong. Hindi ka marunong? Anong kinakain mo? Salad. Nagpapadeliver ako. Busy kasi akong tao kaya wala rin akong oras magluto. Nagpapalaundry din ako kaya mabuti na ang nandito ka. Dahil makakatipid ako. Sad pa ni Oliver. Makakatipid ka pag ganun? May dumagdag pa nga na bibig na papakainin mo Napangisi na lamang si Oliver. Siguradong makakatipid ako kapag pinakain kita. Wika ni Oliver habang itinaas baba ang kilay. Naningkit naman ang mata ni Aliana nang maintindihan ang ibig sabihin ng amo niya. Alam mo napakabustos mo talaga. Namumuro ka na Feeling ko talaga kaya mo ako tinanggap dahil gusto mo lang makaisa Sad pa ni Aliana. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Ano bang bastos sa sinabi ko? Napailing-iling si Aliana habang nakangiwi. Masyado mo naman akong hinuhusgahan. Hindi mo pa nga ako kilalang maigi. Di bale mamaya pagkatapos natin kumain mag-usap tayo. Sad pa ni Oliver. Tungkol sa naman? Tanong ni Aliana. Sa magiging trabaho mo sa akin at para mas makilala natin ang isa't isa. Sad pa nga ni Oliver. Natapos ang pamimili nila Oliver at Aliana sa mall, bandang 4:00 ng hapon. Binilhan din ni Oliver si Aliana ng ilang gamit katulad ng basic necessities at tulugan kaya inabutan sila ng siyam-siyam roon. Magkasamang bumalik sa mansyon, si Oliver at Aliana, at nagtutulungang magligpit ng kanilang mga pinamili sa kusina. Pagkatapos mong magluto, kakain tayo at mag-uusap habang hina-house tour kita. House tour? Oo, para alam mo ang pasikot-sikot dito sa bahay. Para alam mo kung saan ka pupunta o kung saan mo hahanapin ang mga bagay-bagay kapag may inuutos ako. Pagpapaliwanag ni Oliver. Sige po sir. Nagsimula ng maghiwa ng ingredients. Si Aliana, madali naman siyang naka-adjust sa kusina at base sa kanyang mga ngiti, tila ba nag-e-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Ang ganda pala rito sa bahay mo, Sir Oliver. Yung dating napapanood ko lang, malaya ko nang magagawa at maluluto. Kung bakit ba kasi ang mahal ng ingredients kaya hindi ko masubukang lutuin noon. Pero ngayon masusubukan ko nang gawin. Sambit ni Aliana sa likod ng kanyang isipan. Samantala si Oliver naman ay nasa kanyang kwarto at may kausap sa telepono. Sige bukas, pwede mo lang dalhin si Clara. Oo wala ako pero may mga tao naman dito bukas. Alright, maraming salamat. Ibinaba na ni Oliver ang tawag. Bago lumabas sa kwarto niya, sumalubong sa kanya ang masarap na amoy ng ulam na niluluto ni Aliana. Aba ang bango bulong pa ni Oliver at saka tuluyang bumaba ng hagdan. Napangiti si Oliver nang makita si Aliana na masayang-masayang nagluluto at hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatitig sa dalaga. Sir, luto na. Halika na tikman mo. Dinala ni Aliana sa lamesa ang isang malaking pinggan na naglalaman ng ulam na kanyang niluto. Heto yung tinidor sir. Tikman mo at saka husgahan. Magsasantok lang ako ng kanin para makapaghapunan ka na. Sad ni Aliana. Anong tawag dito sa niluto mo?
Tanong ni Oliver habang naglalaway. Tumusok siya ng karne at nang makagat niya, ang malambot na hiwa ng baka ay kumislap ang kanyang mga mata. Muli siyang kumuha at kumain. Ang sarap naman nito. Ikaw ba talaga nagluto nito? Opo sir, beef salpikaw yan. Nakita ko yan dati sa internet, sakto may mga rekado tayong nabili, kaya yan ang naluto ko. Nagustuhan mo ba? At dahil dyan, ikaw nang magluluto palagi, hindi na ako magpapadeliver. Sa'yo na nakasalalay ang pagkain ko araw-araw. Baunan mo rin ako ng pagkain sa araw-araw. Sad pa nga nito. Para kapag nasa opisina ako, hindi na ako mag-iisip pa. Okay po, noted sir. Masiglang sambit ni Aliana at nilapag na nga ang isang bowl ng mainit na kanin at pinagsandukan si Oliver. Ikaw, kumain ka na rin. Kapag hapunan ay sabay na tayong kumain. Okay po, sa umaga po ba? Anong oras ka po gumigising para may handa ko po yung agahan mo? Sad naman ni Aliana. 6:00 pero nagkakape lang naman ako sa umaga. Ang kailangan mong pagtuunan ng pansin ay ang pagkain na kakainin ko sa tanghalian. Noted po sir. Seryosong sagot ni Aliana. Saka sumabay na rin sa pagkain. Napangiti siya nang mapagmasdang ganadong-ganado si Oliver na kumakain sa harap niya. Pagkatapos nga ng pagkain nila, nag-usap sila tungkol sa magiging trabaho ni Aliana. Basta ang bilin ko sa'yo, wag na wag kang papasok sa kwarto ko. Pwede mo akong katukin para gisingin kung masyadong napahimbing ang tulog ko. Hindi kasi ako nagigising sa alarm clock at kusang nagigising na lang sa umaga depende sa aga ng tulog ko sa gabi. Dapat, 7:00 ng umaga nakalis na ako dahil maaga ang pasok ko sa trabaho araw-araw. Kaya kapag 7:00 na, hindi pa ako nakakaalis, katukin mo na ang pinto ng kwarto ko. Pagpapaliwanag pa ni Oliver. Pwede po bang malaman kung anong trabaho niyo, sir? Enough para mapasahod ka, Aliana. Saad na lamang ni Oliver. Hindi naman po siguro galing sa masama yan, oh. Pangungusisa pa nga ni Aliana na siyang ikinatawa ni Oliver. Of course not. Ayoko lang malaman mo dahil baka humanga ka sa akin masyado at magkagusto ka pa sa akin. Pilyong saad pa ni Oliver. Ay, Sir Oliver, hindi naman po ako ganun. Trabaho pa ang pinunta ko rito kaya wag po kayong mag-alala dahil hindi po ako magkakagusto sa inyo. Talaga lang ha? Tila nangahamon pa na saad ni Oliver. Opo, ang kapal naman po ata ng mukha ko kung gagawin ko yon. Dagdag problema nyo na nga pong tungkol sa pagpapasahod sa akin, dadagdag pa ako. Mapagpakumbabang wika ni Aliana. Natawa naman si Oliver. Wala yun. Akin na nga mga papeles mo para maging formal na lang. Ang employee-employer relationship natin. Huhulugan ko rin ng benefits mo para hindi ako masilip ng dole. Salamat po Sir Oliver. Napakabuti niyo po pala. Nako, wala pa nga akong ginagawa. Natural lang na pasahurin kita ng tama. Hindi pa yon kabutihan, Aliana. Kapag naging mabuti ako sa'yo, baka hindi ka na umalis sa akin. Napangiti ang dalaga. Basta pasahurin niyo po ako ng tama. Hindi po ako aalis sa inyo. Maliban na lang po kung paalisin mo ko. Bakit naman kita paalisin? Hindi ba't ako nga ang nagalok ng trabaho sa'yo at dumito ka? Siguro para sa'yo. Isa kang kasambahay pero para sa akin, isa kang taong makakasama ko dito sa bahay para hindi ako mag-isa. Mahirap din kasing mag-isa. Alam mo ba, masyado akong maraming naiisip na dapat iwasan ko, kaya narito ka para makausap ko kahit papaano. Masaya ako na kahit hindi maganda ang naging pagkakailala natin, para ako nakahanap ng kaibigan. Natutuwa akong makilala ka, Aliana. Sad pa ni Oliver. Pumintig ang puso ni Aliana sa tinura ni Oliver at sa isang iglap tuluyan nang naging panatag ang loob niya sa lalaki. Ako rin po. Hindi niyo po ako personal na kilala pero naawa kayo sa akin at pinatuloy niyo po ako rito. Makakaasa po kayong gagalingan ko sa trabaho. Sad pa ni Aliana. Ngumiti si Oliver tsaka inilibot ang dalaga sa buong bahay pagkatapos nilang kumain. Hindi ko inakalang magagamit ko kagad ang kwartong ito para sa'yo. Dito ka matutulog, Aliana. Saad ni Oliver matapos niyang buksan ang pinto ng isang kwartong pinagawa niya doon.
Bakit po sir? Anong kwarto ho ba ito? At para kanino? Saad ni Aliana. Para sa magiging anak ko. Napaawag naman ang bibig ni Aliana at nanlaki ang mata na napalayo kay Oliver. Hala, naku sir, nakakahiya naman po ata. Wala na po bang ibang kwarto? Okay lang po kahit sa sala na lang po ako. Meron namang ibang kwarto. Saad naman ni Oliver. Saan po? Doon na lang po ako. Sa doghouse. Sabay humagik-gik si Oliver. Naningkit naman ang mga mata ni Aliana. Nangaasar po ba kayo? Hindi Sinasagot ko lang naman ang tanong mo. Kung ayaw mo doon, dito ka na lang sa kwartong to. Pero hindi naman ako anak mo para matulog dito, sir. Nire-reserve mo to para sa kanya di gagawin kitang baby ko. Bulong pa ni Oliver. Ano? Ang lakas mo talagang mang trip, Sir Oliver. Kapag ako naniwala Malakas na tumawa si Oliver. Basta dito ka na tumuloy. Bukas nga pala may darating si Clara. Ikaw nang bahala sa kanya. Clara po? Nawala ang ngiti sa labi ni Aliana nang marinig ang pangalan ng isang babae. Oo. Sana magkasundo kayo. Kinabukasan hapon na nang matapos linisin ni Aliana ang buong bahay. Nagulat siya nang may mag-doorbell. Si Clara na kaya yan? Tanong ni Aliana sa kanyang sarili. Hindi man lang nag-iwan ng picture si Sir Oliver. Mamaya nagkukunwaring Clara lang pala yung papasok dito. Mananakawan pa kami nito Pinagbuksan na lamang ni Aliana ang taong kanina pa nagdo-doorbell. Bumungad sa kanya ang isang babaeng naka-uniform. Hi, good morning. Ikaw ba si Aliana? Tanong ng babae kay Aliana. Opo, ako nga po. Ikaw po ba si Clara? Nako, hindi. Hindi ako si Clara. Nasa kotse pa si Clara. Sandali, kukunin ko. Ikaw nang bahala sa kanya. Ilagay mo na lang siya sa kulungan kaagad. Napakunot ang noo ni Aliana. Kulungan? Bakit nalalagay sa kulungan? May kulungan dito sa mansyon? Tanong pa niya. Nasagot naman ang tanong ni Aliana nang makita niya ang Clara na tinutukoy ni Oliver. Pinagtatahulan siya ng sobrang laking aso. Teka, yun si Clara? Oo, siya nga. Iiwan ko siya sa'yo May mga ide-deliver pa akong aso sa kabilang subdivision. Sandali lang! Sigaw pa ni Aliana. Hindi na nakapalagpas si Aliana nang iabot na sa kanya ng babae ang kadena. Agad na nanigas ang katawan niya nang magtagpo ang mga mata niya at ang matatalim na mata ng malaking aso na kulay itim. Anong tinitingin-tingin mo dyan, Clara? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Nagniningning ang bibig na saad pa ni Aliana pero ang totoo nanginginig talaga siya habang ikinukubli ang kaba. Ngunit wala na siyang nagawa pa nang dambahin nga siya nito at pagtatahulan. Tulong, Sir Oliver! Kaya pala sabi mo patutulugin mo ako sa doghouse kasi may aso ka. Ayoko na rito, nakakatakot. Sunod-sunod na sigaw pa ni Aliana kasabay ng malalakas na tahol ng aso na paminsay kinakagat siya at hinihila ang buhok niya. Bitawan mo ako isa. Masakit Walastik ka talagang aso ka. Makakatikim ka talaga sa akin. Sad pa ni Aliana. Maluha-luha man ay sinubukang kalabanin ni Aliana ang asong ngunit mas lalo lang itong naging agresibo. Langyatong asong to. Ikukulong kita, akala mo? Sige, lapitan mo ako. Kinuha ni Aliana ang walis tambo at tinambang. Papaluin ang aso pero lalo lang itong nagalit at kumahol. Ano bang gagawin ko sa'yo para tumahimik ka? Mamaya katukin tayo ng mga kapitbahay sa lakas ng tahol mo Shh, huwag ka nang maingay. Muling napasigaw si Aliana nang talunan siya bigla ng aso pero ang kasunod, nagsisitakbo na ito sa loob ng bahay ni Oliver. Teka sandali, huwag ka dyan. Kalilinis ko lang yan o ba Clara? Nananadya ka ba? Lumabas ka, isa. Pagagalitan ako ng tatay mo. Naiiyak na nga si Aliana habang nakatingin sa kabuuang bahay na ngayoy parang hinawi ng ipo-ipo sa gulo. May mga putik pa sa sahig dahil sa mga paa ni Clara. At dito ka pa talaga bumomba, umalis ka rito. Sigaw ni Aliana sa asong kung ano-ano na ngayon ang ningangat-ngat. Dinakot na lamang ni Aliana ang dumi ng aso. Doon ka sa labas, Clara. Maglilinis ako rito, doon ka, Chupi. Pero huli na ang lahat. Nang mabukas ang main entrance,
At iniluwa nun ay ang gulat na si Oliver. Aliana, anong nangyari dito sa bahay? Nagtatakang tanong pa ni Oliver. Punong-puno ng mga luhang lumingon si Aliana sa kanyang amo. Sir, hindi mo naman po sinabi na aso pala si Clara. Takot ako sa mga aso, sir. Tignan mong nangyari sa bahay mo, parang dinalubyo na tuloy ng bagyo. Sorry na po, sir. Natawa na lamang bigla si Oliver. Clara, Chu, come here. Long time no see. Okay na bang mga paa mo? Tanong pa ni Oliver sa kanyang alagang aso na ngayon nasa paanan niya at magaslaw siyang nilalambing. Masyado ka namang nagpakitang gilas na gamitin ng paa mo. Magaling ka na nga talaga at binuwisit mo na kagad si Aliana. Halika na muna sa bahay mo. Mamaya pakakainin ka na ni Aliana. Tinuro ni Oliver si Aliana. Siya ang bago nating makakasama dito sa bahay. Kaya be a good girl, okay? Tanong naman nito. Tumahol naman si Clara bago sumunod kay Oliver at iniwan na si Aliana na abala sa paglilinis muli sa buong bahay. Ikinulong muna ni Oliver si Clara sa doghouse. Saka bumalik sa loob ng bahay. Nadatna niyang naglalampaso na ng sahig si Aliana. Napangiti siya dahil nakikita niyang nakakunot ang mga noo ng dalaga habang tumutulo ang pawis. Ayos ka lang ba? Tanong ni Oliver. Opo sir, ayos lang po ako. Hindi naman makakatulong yung kung iiyak pa ako eh. Kumain na po kayo dyan. May inihanda po akong pagkain. Tatapusin ko lang po tong paglilinis. Sad na lamang ni Aliana. Sige. Pagpayag naman ni Oliver. Umupo siya sa pagkainan at kumain habang patuloy na pinagmamasdan ng dalaga na abala sa pag-aayos ng bahay. Hindi ko alam na mas maaaliw pa pala akong tignan ang babaeng to kaysa manood ng palabas sa telebisyon. Pulong ni Oliver sa kanyang isipan. Napahawak siya sa kanyang puso. Isang araw pa lang kaming magkasama pero ngumingiti na ulit ako. Posible bang mabihag kagad ang puso ko ng isang babae? Gayong dapat nasa moving on stage pa ako. Kahihiwalay ko lang sa nobya ko ah. Kaya nga ako nag-hire ng ka-one night stand para sakaling makalimutan ko siya. Pero hindi ko alam na hindi pala ako kailangang sumiping sa ibang babae para mawala sa isip ko kaagad ang ex ko. Sa isip-isip nga ni Oliver. Pagod na pumunta si Aliana sa harap ni Oliver. Sir, painom lang po ah. Kinuha ng babae ang isang baso at sinalingan ng malamig na tubig mula sa pitsil bago nilagok yun sa harap ng binata. Napangangat na palunok si Oliver habang pinagmamasta ng lieg ng dalaga na mabagal na lumalagok ng tubig. Inaakit mo ba ako, Aliana? Biglang saad ni Oliver. Po? Inosenteng tanong naman ng dalaga habang nakatingin sa amo niya. Never mind. Hindi ka ba tapos? Kumain ka na para mapakain na natin si Clara. Ano po? Ako pong magpapakain sa aso? Naku, ayoko sir. Ipagawa niyo na lang po sa akin ang lahat. Wag lang po talaga yun. Natatakot po talaga ako sa kanya. Baka kagatin po niya ako. Kaya nga ikaw ang magpapakain para mapaamo mo siya. Sad pa ni Oliver. Pero sir, nagmamakaawang sambit ni Aliana. Subukan mo lang harapin ang takot mo. Mabait naman si Clara. Naging agresibo siya dahil unang beses ka pa lang niyang nakita. Sino bang kakalma kapag nakitang magandang babae katulad mo? Hindi nakapagsalita si Aliana at naramdaman niya ang biglang pag-init ng pisngi. Ano pong sabi niyo? Wala. Nandun sa cabinet ang cotton buds. Maiwan na kita. Tawagin mo na lang ako sa kwarto kung may kailangan ka. Sad na lamang ni Oliver. Sige po sir. Pinagmasdan ni Aliana ang likod ng kanyang amo. Nang mawala ito sa paningin niya, napahawak siya sa kanyang dibdib. Anong ibig sabihin niya? Sinabi niya bang maganda ako? Sad ni Aliana sa isip. Nagpatuloy na lamang sa paglilinis si Aliana. At bandang 7:00 ng gabi, natapos siya. Katulad ng utos ni Oliver, ay hinandaan niya rin ng dog food si Clara. Wag mo akong kagatin please. Takot na takot pa na litanya ni Aliana nang buksan niya ang kulungan nito. Agad siya nitong tinalunan, kaya napairit na lamang siya ng malakas. Sandali! Nakapikit si Aliana habang nakahiga sa damuhan nang mapagtanto niyang
Hindi siya ang nalalapan ng aso, kundi ang pagkaing hawak niya. Kasunod pa ay hinimod ng aso ang kanyang muka, kaya napangiti si Aliana at gumaan ang loob. Totoo ang sabi ni Sir Oliver, hindi ka naman pala nangangagat. Wala akong dahilan para matakot. Wika ng dalaga habang pinapainom ng tubig si Clara at marahang hinahaplos. Umupo siya sa tabi nito. Maganda ba ako, Clara? Tumahol naman ang aso bago sumagot. Sabagay, tama ka, maganda naman talaga ako eh. Kaya maraming nanliligaw sa akin noon. Kaso, mas gusto kong unahing tulungan ang pamilya ko kaysa mag-asawa at maging dagdag responsibilidad sa mga magulang ko. Panigurado kasing kapag nabuntis ako ng mga probinsyano, hindi rin ako mabibigyan ng magandang buhay. Pati ng magiging anak ko kasi parang mahirap din kami kapwa eh. Kailangan ko talaga magsumikap na kumita ng pera dahil hindi sagot sa kahirapan ng pag-aasawa. Muling tumahol ang aso. Ano? Anong sabi mo, Clara? Unless mayaman ang mapapangasawa ko? Ayoko nga. Ayoko maging inutil at iasa ang lahat sa magiging asawa ko. Gusto ko, kapag nag-asawa ako, magtutulungan kaming dalawa. Hindi ba't mas maganda yun? Pakiusap pa ng babae sa aso. Mas maganda kung sasamahan mo akong uminom. Nagulat si Aliana at napalingon nang makitang lumabas si Oliver at pumunta sa bench sa garden para umupo. Sir Oliver, kayo po pala. Bakit hindi pa po kayo natutulog? Lumapit si Aliana sa lalaki at napansin niyang umiinom ng alak si Oliver. Ikaw ba? Bakit para kang baliw at kinakausap ang aso? Pasensya na po, kapapakain ko lang po kay Clara. May ililigpit pa po ako sa loob. I see, so far, kamusta ka rito? Pangungumusta ni Oliver na kanyang amo sa kanya. Ayos na ayos naman po, sir. Maraming salamat po talaga sa pagpapatuloy ninyo sa akin dito. Hayaan niyo po, habang wala po kayo, aalagaan ko po si Clara dahil napatunayan kong mabait naman po talaga siya. Ako, how about me? Bakit hindi mo rin ako alagaan? Sumulyap sa kanya si Oliver. Sir? Lasing na ho ba kayo? Tanong ni Aliana. Pero umiling lang ang lalaki. Tsaka tumingala sa kalangitan na puno ng bituin. No, hindi. Isang baso pa lang ang iniinom ko dahil gusto kong antukin. Ay, dapat nagsabi kayo, Sir Oliver. Para nabilhan ko kayo ng lambanog. Malakas magpatulog yun. Pero ni Aliana, saka umupo sa tabi ni Oliver. Sa tunog ng pananalita mo parang sanay na sanay kang uminom Uminom ka ba? Opo, sa probinsya. Bata pa lang kami ng mga high school classmates ko. Nagiinuman na kami. Libre lang naman. Kasi palaging may heartbroken sa barkada kaya nakakainom ako linggo-linggo. Ganun ba? Hindi halata sa maganda mong mukha na umiinom ka. Natahimik si Aliana sa isinambit ni Oliver. Palagi niyo po akong sinasabihang maganda. May ibig po ba kayong ipahiwatig? Umiling si Oliver. Wala naman. Nagagandahan lang talaga ako sa'yo. Ngumiti si Oliver sa kauminom ng alak. Gusto mo ring uminom? Tal, kahapon masyado tayong naging abala. Bakit hindi tayo mag-celebrate? Mag-inuman tayo. Naku, gusto ko yan, sir. Inuman tayo. Pero dapat may catch. Matira matibay. Ang matira, bibigyan ng pera. Paghahamon pa ni Aliana, natawa na lamang si Oliver. Kailangan na kailangan mo ba talaga ng pera? Nako, opo, sir. Mukha akong pera. Kahit ano gagawin ko para sa pera. Pera lang sa one night stand? Tanong ni Oliver. Opo, pera lang doon. Mahirap na baka mabuntis pa ako. Ayoko magdagdag ng tao sa mundong to na mararanasan lang ang kahirapan. Di ba sana kung mahal ako at pananagutan. Talamak pa naman ngayon ang nangiiwan pagkatapos makuha ang gusto. Ayokong maging biktima. Mahabang paliwanag ni Aliana. I see your point. Tumango-tango lamang si Oliver bago muling uminom. Kayo, sir, bakit hindi na lang kayo maghanap ng girlfriend para hindi na kayo naghahanap ng ka-one night stand? Napangisi si Oliver. They just come and go.
Kapag nakuha na nila ang gusto nila, mangiiwan na lang din sila. Nawala ang ngiti sa mga labi ng dalaga at napatitig nga kay Oliver. Ano pong ibig niyong sabihin? Sino naman pong mangiiwan sa inyo? Ang bait-bait niyo nga eh. Siguro kung dahil sa kamanyakan, baka nga. Pero hindi naman yun sapat na dahilan para iwan kayo. Okay kaya yung ganun? Maghinoo pero medyo bastos para may thrill. Sinubukang patawanin ni Aliana ang boss niya, pero mukhang walang balak na ngumiti ang lalaki. Ikaw ba? Anong tingin mo sa akin? Po? Bakit niyo po tinatanong yan, sir? Sa 2 araw na nakasama mo ko, wala ka bang naramdaman man lang na takbo ng laman para sa akin? Tanong ni Oliver sabay lagok ng lahat ng alak na nasa baso niya. Naku, wala po, sir. Bakit naman ako mag-iisip ng ganun sa'yo? Teka lang, sir. Kukuha lang po ako ng baso ko at ang marami pang alak. Gumaganda na yung topic natin eh. Akmang papaalis na sana si Aliana nang hawakan ni Oliver ang braso niya. Nagulat ang dalaga nang hilain siya ni Oliver at pinaupo sa kandungan nito. Anong ginagawa mo, Sir Oliver? Ngayon, may nararamdaman ka na ba para sa akin? Naakit ka na ba? Tanong pa ni Oliver. Po? Kung ganito po kayo kalapit sa akin, hindi ko na po alam ang mararamdaman ko. Pag-amin ni Aliana. Kung halik, gagawin mo ba para sa pera, Aliana? Bakas ang kalungkutan sa mga mata ni Oliver. Kitang-kita ni Aliana ang pagsusumama ng binata para lang sa isang halik at nahihiwagaan si Aliana sa inaasta ng kanyang amo. Isang halik lang, Aliana. Pakiusap, tulungan mo ako kahit magkano ibibigay ko sa'yo. Napakunot ang noon ni Aliana lalo na nang hawakan ni Oliver ang magkabila niyang pisngi. Sir, sandali lang po. Amoy aso ako eh. Sad pa ni Aliana. Hindi nakapalag si Aliana nang unti-unti nang lumapit sa kanyang mukha ang muka ni Oliver at ilang segundo lang nagdampi na ang kanilang mga labi. Napapikit na lamang si Aliana at napakapit sa damit ng kanyang amo. Unti-unti natutunan ni Aliana ang bumawi ng halik kumpara sa unang beses na naranasan nito. Hindi na ito agresibo kundi mabagal at malalim. Bumaba ang halik ni Oliver sa makinis at maputing leeg ng dalaga. Napahigpit ang hawak ni Aliana sa damit ng lalaki pero natigil din yun nang biglang tumantay ang ulo ni Oliver sa balikat ng dalaga. Sumisinghot ito na para bang umiiyak. Sir, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Aliana. Sir. Tinapik-tapik pa ni Aliana si Oliver at doon niya napagtantong nakatulog na pala ito habang nakayakap sa kanya. Napangiti naman si Aliana at napailing. Sinong lalaking makakatulog sa kita ng halikan? Hindi pa nga nagsisimula ang inuman namin eh. Tinulugan mo na agad ako. Paano na ang pera ko? Sad pa ni Aliana. Napatunghay si Aliana sa kalangitan. Anong gagawin ko ngayon? Alangan namang hayaan kitang matulog sa ganitong sitwasyon, Sir Oliver. Baka pulikatin ako sa bigat mo eh. Sinubukan niyang buhatin si Oliver. Isinaklay niya ang braso nito sa balikat niya at dahan-dahang inalalayan sa paglakad. Ihihiga na sana ni Aliana si Oliver sa couch nang sumuka ito. Naku po, napangiwi si Aliana. Sir naman eh, napakahina mo naman pala sa alak eh. Bakit tinungga mo pa yung baso? Mas malakas pa ako sa iyong uminom. Walang nagawa si Aliana, kundi ang alagaan ng kanyang boss ng gabing yon. Kinabukasan kapit-kapit ni Oliver ang kanyang ulo nang bumangon siya sa kanyang kama. Napataas ang kanyang kilay nang makitang damit niya. Anong nangyari? Hindi to ang suot ko kagabi ah. At wala akong maalalang umakyat ako rito sa kwarto. Singhal ni Oliver habang pinagmamasdan ng paligid ng kanyang kwarto. Mabilis siyang lumabas at nadatnan niya si Aliana na naghahanda ng hapagkainan. Good morning, Sir Oliver. Kamusta ang pakiramdam mo? Hinandaan ko po kayo ng hangover soup dahil paniguradong masakit po ang ulo nyo. Halika na po sa lamesa. Pagbati ni Aliana. Pumasok ka ba sa kwarto ko kagabi? Galit na tanong ni Oliver.
Hindi ba't pinagbawalan na kita? Hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko, wag na wag kang papasok sa kwarto. Simpleng instruction, hindi mo nasunod? Tanong nito. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Aliana. Sir kasi, nag-alala lang naman ako sa inyo eh. Sa pagkakaalala ko, maid kita at hindi girlfriend. And what are this? Sinabi ko ba, nalutuan mo ko ng ganito? Malinaw naman na ibinilin ko sa'yo na kape lang ang inuumagahan ko. Pati yon hindi mo masunod? Paano ka tatagal sa akin kung 3 araw ka palang narito ay nasuway mo na ang lahat? Alisin mo to sa harap ko. Masungit na saad niya. Nagulat si Aliana nang hawiin ni Oliver ang mangkok ng sabaw para mabasag ito at matapon sa sahig. Napasigaw tuloy ang dalaga nang mabanlian siya ng napakainit na sabaw. Napaupo siya sa sahig dahil sa hapde. Agad niyang ibinaba ang medyas niya at nakita niya ang lapnos sa kanyang binte. Aliana! Nagalaw lang pagtawag naman ni Oliver na parabang nahimasmasan sa ginawa niya. Agad niyang nilapitan ang dalaga pero lumayo ito. Aliana, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Aliana nang sinulyapan niya si Oliver. Pati bang ginawa mo sa akin kagabi? Hindi mo sinasadya? Anong ginawa ko sa'yo? Napabuga si Aliana at napailing. Wala, kalimutan mo na. Mas mabuti nga sigurong hindi mo na maalala. Kinuha ni Aliana ang mga bubog ng mangkok sa sahig. Sandali ako na dyan, Aliana. Nag-aalala lang sa naman ni Oliver, ngunit matigas na ipinagpilitan ni Aliana na kuhanin ng mga basag na piraso ng mangkok at dalhin. Nanlalabo na rin kasi ang mata niya sa mga luha at napasala ang hawak niya, kaya nahiwa siya nito. Sabi nga ko na halika naman muna. Asikasuhin natin ang binti mo. Nag-aalala pa rin saad ni Oliver. Binuhat ni Oliver si Aliana, bridal style at dinala malapit sa lababo. Bitawan mo ko. Ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit nangyari to Masungit na saad na lamang ni Aliana. Alam ko kaya sorry. Patuloy na hininawan ni Oliver ang paa ni Aliana. Sandali dito ka lang. Kukuha ko ng ointment. Kaya ko na. Hindi mo ko kailangan tulungan. Maid mo lang ako at hindi girlfriend, Sir Oliver. Hinawi ni Aliana si Oliver bago bumaba sa lababo. Iikay-ikang naglakad si Aliana papunta sa kwarto niya at doon umiyak. Pagkatapos niyang gawin sa akin ang lahat kagabi, ganito ang igaganti niya? Sabi ko na nga ba sana hindi ako nagtiwala sa kanya. Sana hindi ako nahulog. Tama talaga na pagkatapos lang makuha ang mga lalaki ang gusto nila, para silang mga may amnesia na nakakalimot sa mga pangako nila. Panay ang iling ni Aliana. Mahapdi na nga ang lapnos sa kanyang binte, maging ang pagitan ng kanyang mga hita ay kumikirot pa dahil sa ginawa sa kanya ni Oliver kagabi. Dumagdag pa ang kirot sa kanyang puso na unti-unting nawawarak. Ayaw niya akong papasukin sa kwarto niya. Bakit? Siya naman ang nagdala sa akin dun Nakakainis. Mas masahol pa siya sa matandang lalaking nasa tapat ng bahay niya. At least doon malinaw na habol lang niya ay maging slave ang babae, pero dito, hindi ako nasabihan na pati pala puso ko ay mawawasak at mapaglalaruan. Huminga ng malalim si Aliana. Napahiga na lamang siya at itinaklob sa kanyang mga mata ang kanyang braso. Ilang sandali pa ay tuluyan na siyang nakatulog. Nagising na lamang siya nang mapansing may humahaplo sa kanyang paa. Unti-unting tinignan ni Aliana ang paligid at nakita niya si Oliver na ginagamot ang lapnos sa kanyang paa at binti. Gising ka na pala, wika ni Oliver. Ito ang gamot. Inumin mo kung sakaling humahapdi na. Hindi ko kailangan. Kaya kong tiisin ang sakit. Bakit ka ba nandito? Inis na tanong ni Aliana nang tuluyan na siyang nakabangon at nakasandal sa headboard. Look, I'm sorry. Mali ako. Sorry dahil nasira ko ang makinis mong balat. Hinipong muli ni Oliver ang paa ni Aliana. Sorry kung nasigawan kita kanina. Mali ako. I'm sorry, Aliana. Ayoko lang naman na may pumapasok sa kwarto ko dahil ayokong malaman mo ang tunay kong katayuan sa buhay. Napasinghap
si Aliana. Hindi ko naman nalaman na isa ka talagang mayaman na may-ari ng sikat na kumpanya sa bansa dahil lang nakapasok ako sa kwarto mo. Nalaman kong isa kang CEO dahil lumabas mismo sa bibig mo, Sir Oliver. At anong pakialam ko kung CEO ka? Akala mo ba gagamitin kita at pagsasamantalahan ng kayamanan mo? Hindi ako ganong klase ng tao, Sir Oliver. Sad na lamang ni Aliana. I know. I'm sorry, Aliana. Patawarin mo na ako, hindi na mauulit. Pasensya ka na talaga sa akin. Napailing si Aliana. Ayoko. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, hihingi ka ng tawad. Hindi mo na kita patatawarin hanggat hindi gumagaling ang lapnos ko sa binti. Sad ni Aliana. Inismiran ni Aliana si Oliver at iika-ikang lumabas. Teka sandali, saan ka pupunta? Mag-usap tayo, sabihin mo sa akin kung anong kailangan kong gawin para mapatawad mo ko. Sad naman ni Oliver. Lahat. Kailangan mong gawin ang lahat para mapatawad kita dahil kinuha mo na rin naman sa akin ang lahat. Palaban na sigaw ni Aliana na hindi naging malinaw kay Oliver. Ano? Anong sabi mo? Hindi ko narinig. Mabilis na hinabol ni Oliver si Aliana at kinabig ang braso nito. Aliana, tell me, anong kailangan kong gawin? Dumistansya ka. Marami pa akong kailangang linisin kaya tumabi ka. Hindi, wag na, ako nang bahala sa lahat. Umupo ka na lang sa couch. Magpahinga ka na lang muna. Ako na muna ang gagawa ng mga gawaing bahay habang hindi ka pa gumagaling. Kung hindi ako magtatrabaho, anong sasahurin ko? Tanong naman ni Aliana. Pasasahurin pa rin kita, pero wala kang kailangan gawin. Akong bahalang magsilbi sa'yo. Natawa si Aliana at saka muling naglakad. Pinapatawa mo ba ako? Anong kalokohan yan? Para mapatawad mo na ako, pangit naman kung dalawa na lang tayo sa bahay tapos magkaaway pa tayo. Umiling si Aliana pero nagulat siya. Nang buhatin siya ni Oliver, papunta sa couch. Ano ba? Bitawan mo nga ako, ibaba mo ako. Dahan-dahan naman siyang ibinaba ni Oliver. Stay put ka lang dyan. Ako nang bahala sa lahat ng trabaho mo. Ngayon ka lang makararanas ng ganito, kaya sulitin mo na. Kinindatan pa ni Oliver si Aliana. Hayaan mo akong bumawi. Nagulat si Aliana nang maghubad ng t-shirt si Oliver. Anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Tanong pa ni Aliana. Panoorin mo lang ako. Itinali ni Oliver ang damit sa kanyang buhok bago naglampaso ng sahig. Pailing-iling naman si Aliana habang pinagmamasdan si Oliver na naglilinis ng buong bahay. O Aliana, saan ka pupunta? Tanong ni Oliver. Magluluto. Hindi ka marunong, hindi ba? Sad ni Aliana. Nagpa-deliver na ako kaya relax ka lang dyan. Gutom ka na ba? Ikukuha muna kita ng tinapay, sandali. Maya-maya lang ay may dala ng isang tray ng pagkain si Oliver. May mga prutas ding nakahanda roon. May lady, ito na po ang pagkain nyo. Lumuhod pa si Oliver na parang isang tagapagsilbi sa harap ni Aliana. Sa kasulkuyan, panay ang iling. Hindi nga alam kung ano ang dapat i-react na. Nasisiraan ka na talaga ng bait. Kumain na lang ang dalaga at ipinagpatuloy ang pagmamasid sa amo niyang naglilinis. Sana habang naglilinis siya, naaalala niya na ng buwang ginawa niya sa akin kagabi. Maging ang mga sinabi niya. Pulong ni Aliana. Bakit niya pa kasi sinabing nagugustuhan niya na ako? Hay, tuloy parang nagugustuhan ko na rin siya. Nakakainis. Bago pa lang kaming magkakilala. Lagot ako sa pamilya ko kapag nalaman nila ito. Na mga nangyayari sa akin. Kinain ko lahat ng sinabi ko. Maya-maya lang dumating na ang pagkain ipinadeliver ni Oliver at sabay silang kumain. Lumipas ang mga araw at linggo, patuloy lang si Oliver sa paglilinis ng bahay. Si Aliana naman ay palihim na tinutulungan ng lalaki para hindi na ito masyadong mahirapan dahil pumapasok pa ito sa kumpanya niya. Gumaling na rin ang lapnos sa balat ni Aliana pero nag-iwan ito ng peklat. Hindi na ba ako makakapag-asawa nito? Bulong ni Aliana habang tinitignan ng peklat sa paa at binti niya. Siguradong pagagalitan ako nila nanay kapag nakita ko rin to. Inalagaan talaga nila ang kutis ko pero ngayon nasira ko na. Aliana, totoo bang birthday mo ngayon? Nabasa ko sa documents mo. Tanong ni Oliver na bagong labas sa bahay. Bihis na ito at papunta sa trabaho. Po?
Parang opo yata. Hindi ko rin sigurado kasi hindi naman ako nagse-celebrate. Ano na ba ngayon? Tanong pa ni Aliana kay Oliver. Saka tumayo mula sa damuhan. Kasalukuyan kasi siyang nasa garden at pinakakain si Clara. May 21 ngayon. Birthday ko nga pala sir. Tsaka sabi mo nakalagay sa documents ko. Di birthday ko nga. Natatawang sagot pa ni Aliana habang nagkakamot ng ulo. Malay ko ba? May kilala ako. Hindi naman niya totoong birthday yung nasa birth certificate niya. Maninigurado lang. Di bale, mamaya pag uwi ko, dadalhin kita ng cake. Kailangan ko lang pumasok sa trabaho ngayon dahil may naasikaso kami. Wala pong problema. Kahit hindi mo na nga ako bilhan ng cake, Sir Oliver Ayos lang. Sad pa ni Aliana. Kahit na, nandito ka sa poder ko kaya isa-celebrate natin ang birthday mo para tuluyan mo na ako mapatawad. Happy birthday, Aliana. May cake ka sa akin mamaya. Lumapit si Oliver sa dalaga at ginulo ang buhok nito. Pwede bang alak na lang? Sad pa ni Aliana tumiling si Oliver. Ikaw na nga ang nakakaubos ang alak ko, akala mo ba? Hindi ko napapansin? Mamaya hintayin mo ako, alis na ako. Sige sir, ingat kayo. Sad ni Aliana. Hinatid ni Aliana si Oliver sa may gate bago ito pinagmasdan na makalis. Sinara niyang muli ang gate at ilang sandali ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Pupunta na sana si Aliana para sa CR para sumuka ng muling bumukas ang pinto. Ang aga naman ni Sir Oliver na bumalik. Masyado pa siyang excited na i-celebrate ang birthday ko? Natatawang wika pa ni Aliana sa kanyang sarili. Pero nawala rin ang ngiti sa mga labi nang may mapagtanto. Pero imposible. Bakit naman siya magdo-doorbell sa sarili niyang pamamahay? Tanong pa ni Aliana sa sarili. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Aliana lalo na nang buksan niya ang gate at nakita niya ang isang magandang babaeng nakatayo sa harap niya. Hi! Nandiyan ba si Oliver Bencamino? At saka, sino ka? Kailan pa nagkaroon ng babae rito sa bahay niya? Matari na tanong pa ng babae na kala mo naman ay mahinhin. Ha? Ako nga pala si Aliana Mendoza, maid ni Sir Oliver. Ikaw po, sino ka? Ngumiti ang babae at hinawi ang buhok. I'm Claire Martinez. Girlfriend ako ni Oliver. Nandyan ba siya sa loob? Kasi kailangan ko siya makausap Sad pa nito. Napatras si Aliana. Tila ba para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Girlfriend? Oo, bakit? Hindi niya ba nasabi sa'yo? Hindi po. Napangisi na lamang si Claire. Pwes ngayon sinasabi ko na. Ako ang girlfriend niya. So ano na? Hindi mo ba ako papapasukin man lang? Sad pa ni Claire. Kaso wala po si Sir Oliver Kapapasok lang po niya sa trabaho. Gusto mo bang maghintay muna sa loob? Nautal na lamang nasambit ni Aliana. Pinipigilan niya ang sarili sa paghikbi kahit na bumibigat na nang malala ang kanyang loob. Of course. Alam nga namang paghintayin mo ako dito sa labas. Bobo ka ba? Matari na saad pa ng Claire. Pumasok si Claire sa loob ng bahay at dinanggi pa si Aliana. Kaya lalo itong nakaramdam ng pagkahilo. May gusto po ba kayong inumin? Magalang pa rin naman ang tanong ni Aliana. No, thank you. Kaya ko nang gumawa ng sakin since tumira naman ako rito dati. Mamaya, kapag ikaw ang gumawa, lagyan mo pa ng lason. Sad pa ng matari na si Claire. Napatigil sa paglalakad si Aliana. Agad namang sinalubong ng aso si Claire. Clara, my baby, kamusta ka na? Long time no see, binabantayan mo ba si Daddy Oliver mo habang wala ako? Masiglang bati ni Claire sa aso na masaya ring naglalambing. Napalunok si Aliana habang pinagmamasdan si Claire at ang aso na si Clara. Kaya pala Clara ang pangalan ng asong yun dahil kuha sa pangalan niya Claire. Sada man ni Aliana sa kanyang sarili. Napabuga siya ng hangin at natawa sa kabila ng kirot na nararamdaman sa dibdib. Kung may girlfriend pala si Sir Oliver, bakit kailangan niyang humanap ng ka-one night stand? Bakit kailangan niyang magsinungaling at sabihin sa akin na wala? Bakit kailangan niya akong halikan? Bakit niya ginawa sa akin ang dapat sa nobya niya lang ginagawa? At bakit naman ako si tanga? Mabilis na paikot. Sad pa ni Aliana sa sarili. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Aliana at ang tanging natanim lang sa kanyang puso
ay ang puot. Hoy miss, anong oras darating si Oliver? Pwede bang tawagan mo siya at papuntahin dito? Ayokong pinaghihintay niya ako. Matare na naman na saad ni Claire. Bakit hindi ikaw ang tumawag? Girlfriend ka, diba? Wala ka bang number ng boyfriend mo? Palaban na, nasaad ni Aliana na hindi na niya talaga binigkas ng matino dahil nagngingit-ngit siya. Kung kanina tinitiis niya ngayon hindi na. Sige na lang, tatawagan ko si sir. Ngunit tatawagan na ni Aliana si Oliver nang may magsalita sa likod niya. Claire? Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Oliver. Napalingon naman si Aliana at Claire kay Oliver na naroon sa main entrance na may dalang cake at bouquet ng mga rosas. Anong bakit ako narito? Hindi ba ako pwedeng pumunta sa'yo? I'm your girlfriend, saad pa ni Claire. Tumayo si Claire at lumapit sa lalaki. Wow, para kanino yung cake at flowers? Don't tell me you're expecting me to be here. Napalingon si Oliver kay Aliana. I love you and I miss you so much, babe. Marteng saad pa ni Claire. Hindi kinaya ni Aliana nang makita niyang hinalikan ng babaeng yun si Oliver. Nanood sa kanyang puso ang paninibugho. Maiwan ko na po muna kayo, Sir Oliver. Wika na lamang ni Aliana bago naglakad papunta sa kanyang kwarto. Teka sandali, Aliana. Hindi na pinansin pa ni Aliana ang pagtawag sa kanya ng kanyang amo. Papasok na siya sa kwarto niya nang muli siyang makaramdam ng pagkahilo. Samantala galit na nalingon ni Oliver si Claire. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka nandito, Claire? Tanong pa nito. Anong bakit? Wala ba akong karapatan? Para sabihin ko sa'yo, narito ako dahil buntis ako at ikaw ang ama. Oliver, panagutan mo ako. Saad pa ni Claire. Napamulat pa ng mata si Oliver. Ano? Narinig yun ni Aliana at parang may kumirot sa kanyang puso. Sa pagkakataong yun hindi na niya napigilan pa ang pagluha at pagsalampak sa sahig. Aminado siya sa kanyang sarili na nasasaktan siya. Anong buntis ka, Claire? Buntis ako, Oliver. Huwag mong sabihin hindi mo maalala ang ginawa mo sa akin. Bakit? Dahil lasing ka? Napaawang ang bibig ni Aliana, lalo na't naalala niya rin ang ginawa sa kanya ni Oliver. Nakaramdam siya ng labis na pagkapuot. Ibig sabihin, isang kasalanan pala ang ginawa namin. Meron siyang girlfriend, pero nakipagsiping siya sa akin at pumayag naman ako. Wika ni Aliana, nang tuluyan na siyang makapasok sa loob ng kwarto niya. Nakasandal siya sa pinto at doon umiyak. Napasabunot na lamang si Aliana sa kanyang buhok. Ano ba tong pinasok mo, Aliana? Mas masahol pa sa sitwasyon mo ngayon kaysa nung nasa probinsya ka. Sana, tiniis mo na lang ang hirap. Sana hindi ka na pumunta dito sa Maynila. Dahil ganito lang pala ang mangyayari sa'yo. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Naputo lang pagluha ni Aliana nang tumunog ang cellphone niya. Hello, Inay? Bungad ni Aliana habang pinipigilan ang paghikbi. Ngunit sa balita pa lang niyang narinig ay lalong lalakas na ang kanyang pagiyak. Anak, umuwi ka na rito, ang itay mo! Sad ng kanyang ina. Ano pong nangyari kay Itay? Anak, kailangan mo nang magmadali, ikaw lang ang hinihintay niya. Mabilis na kinuha ni Aliana ang bag niya at nilagay ang ilang mga gamit doon. Aliana, saan ka pupunta? Galit na tanong ni Oliver nang makita niya ang dalagang naglalakad paalis. At anong pakialam mo kung umalis ka, Oliver? Huwag mong sabihin para sa kanya talaga ang cake at mga bulaklak na yan. May relasyon ba kayong dalawa? Tanong naman this time ng maarteng si Claire. Tumahimik ka nga muna, Claire. Aliana, mag-usap tayo. Bakit ka alis? Hinawakan ni Oliver ang braso ni Aliana para pigilan ito sa paglalakad. Uwi na ako sa amin, Oliver. Puno ng mga luha ang mga mata ni Aliana. Teka, bakit ka uuwi? Dahil ba rito sa nangyari? Magpapaliwanag ako. Aayusin ko to, huwag kang umalis. Saad pa ni Oliver. Kailangan ko na pong umalis. Ako na lang po ang hinihintay ni Itay. Saad pa ni Aliana. Anong ibig mong sabihin? Sasamahan kita. Ihahatid kita sa inyo. Inalis ang dalaga ang kamay ni Oliver sa braso niya. Maid niyo lang po ako, Sir Oliver. Hindi niyo po kailangan gawin ang lahat para sa akin. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Alis na po ako.
Saad nga ni Aliana. Sandali Aliana. Hindi na nagpapigil pa si Aliana at lumabas na ng mansyon. Hindi na rin siya naghahabol pa kay Oliver pagkat sumakay na ang dalaga sa taxi. Makalipas naman ang ilang oras. Anak, salamat naman at nandito ka na. Umiiyak na sa lubong ng nanay ni Aliana sa kanya, kasabay ng isang mahigpit na yakap. Anong nangyari kay Itay, Nay? Mahina ang Itay mo. Ang sabi niya sa akin kanina, hindi niya na kaya. Hihintayin ka na lang daw niya. Lumapit si Aliana sa Itay niyang nakaratay sa kama ng ospital. Itay, anong ibig mong sabihin? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mawala. Ikaw ang dahilan kung bakit pumunta ako sa Manila. Kung bakit ako nagsisikap. Bakit iiwan mo kami ni Inay? Sana hindi na lang ako pumunta roon. Sana dumito na lang ako sa probinsya kung ganito lang din ang mararanasan ko. Sana mas pinili kong makasama na lang kayo kaysa sa pangarap na mabigyan kayo ng magandang buhay. Lumuluha pa nga na saad ni Aliana. Anak, ganun talaga ang buhay. Matanda na ako. Lahat naman ng tao ay nakatakdang mamatay. At ako bilang tao mamamatay din. Mauuna lang talaga ako. Patawarin mo ako kung ako pa ang naging dahilan ng pagkawalay mo sa amin, anak. Pasensya na kung kailangan mong saluhin ang responsibilidad ko at kinailangan mong magtrabaho ng maaga para sa pamilya natin. Patawarin mo ako, anak. Alagaan mo ang iyong inay. Habang wala na ako, mahal na mahal ko kayo. Nangihinang saad ang kanyang Itay. Matinis na tunog ang pumuno sa apat na sulok ng kwarto na yon. Malalakas na hagulgol ang naririnig mula kay Aliana. Itay! Hindi pwede! Paano na ako? Paano na kami ni Inay? Huwag ka munang mawala sa amin, pakiusap, Tay. Hindi po ako aalis, pangako. Dito lang ako para makasama ko pa kayo ng matagal, Tay. Nakatulala sa kawalan si Aliana habang nakatambay sa harap ng kanilang bahay. Ilang araw nang lumipas nang mawala sa kanila ang kanyang inay at Itay. Anak, kumain ka na muna. Pag-aalok ng bilo-bilo ng kanyang inay. Ayoko, Nay. Wala po kong gana. Sige na, anak. Kumain ka na. Hindi magugustuhan ng Itay mo kung makikita ka niyang nagkakaganyan. Namamaga pa rin ang mga mata ni Aliana, pati na rin ng kanyang inay dahil na sa walang humpay na pag-iyak. Kung hindi lang sana ako umalis, hindi mangyayari to kay Itay. Kung naalagaan ko lang sana siya ng maayos, bakit kasi mas pinili ko pang alagaan ng ibang tao kaysa sa sarili kong pamilya? Nagsisisi pa na saad ni Aliana dahil sobrang sakit din ang dibdib niya ngayon dahil sa mga nangyari. Anak, dahil kinailangan natin ng pera. Kung hindi ka nakapagpadala, anong babayad natin sa pagpapagamot ng Itay mo? Noong mga panahon na wala ka, natutuwa ang Itay mo dahil sa wakas nabibili mo na rin ang mga gusto mo. Nakakakain ka ng masarap at inaalagaan ka mabuti ng amo mo. Kahit na nagsisisi ang iyong Itay na hindi siya ang gumagawa nun sa'yo, sa isang banda masaya siya dahil at least may nag-aalaga sa'yo. Muling tumulo ang luha ni Aliana nang maalala niya si Oliver. Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng muli ng pagkahilo. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ayos ka lang, anak? Pansin kong palaging sumasakit ang ulo mo ah. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Nag-aalalang saad pa ng ina ni Aliana. Bigla na lamang napahawak si Aliana sa kanyang bibig nang maduwal siya. Anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagsusuka? Dahil ba walang laman ng tiyan mo? Sinabi ko naman sa'yo kumain ka eh. Agad na pumunta ng CR si Aliana para sumuka pero duwal siya ng duwal at hindi maalis ang masamang pakiramdam sa tiyan niya. Aliana, buntis ka ba? Natigilan si Aliana sa narinig ng tanong mula sa kanyang ina. May nangyari ba sa Maynila na hindi namin alam? May gumalaw ba sa'yo doon? Hindi nakasagot si Aliana. Sa halip ay tumayo na nga lamang siya at nang madaling umalis. San ka pupunta, Aliana? Pumunta si Aliana sa malapit na butika nang makabili ng pakay na niya
ay nagmadali na siyang bumalik sa bahay nila para pumunta ng CR. Bulungan niya. Imposible. Isang beses lang naman namin ginawa yan ah. Paano mabubuntis? Sad pa nito. Panay ang iling ni Aliana habang kinakain na ng takot at kaba ang kanyang dibdib. Huminahon ka, Aliana. Hindi ka mabubuntis. Litanya ng dalaga sa kamuling kumuha ng pregnancy test kit, pero lalo lang siyang nanlulumo dahil puro 2 linya ang nakikita niya. Hindi to pwede. Hindi ako pwedeng mabuntis. Sad pa ni Aliana. Napasapo na lamang si Aliana sa kanyang mukha at patuloy na umiyak. Anak, anong nangyayari? Naririnig ko ang iyak mo. Mga tanong ng kanyang ina sa likod ng pinto. Panay naman ang pag-iling ni Aliana nang lumabas siya ng CR. Nayakap niya nang mahigpit ang kanyang ina. Patawarin mo ako, inay. Nagkamali po ako. Bakit, anak? Buntis ako, nay. At si Sir Oliver po ang ama. Ang amo ko po. Sir Oliver? Hindi ba siya ang amo mo na naikukwento mo sa amin noon? Opo, inay. May nangyari po sa amin. Kung gano'n, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Puntahan mo siya. Sabihin mong nagdadalang tao ka. Utos pa nga ng kanyang inay. Umiling si Aliana. Hindi pwede na eh. May girlfriend po pala siya. Buntis din ang babaeng yon. Ano? Sigaw pa ng kanyang ina. Napaluha na rin ang inay ni Aliana sa kamabilis na niyakap ng mahigpit ang anak niya. Anong gagawin ko, nay? Ayoko pong ipalaglag ang bata. Maling ipalaglag mo ang bata. Palalakihin natin ang anak mo. Nandito ako, anak, tutulungan kita. Saad naman ang kanyang ina. Sorry, nay. Kung naging marupok po ako, sorry po kung nagpadala po ako sa matatamis niyang salita at sa damdamin ko. Hinaplos ng ina ni Aliana ang buhok nito at tinapik-tapik pa ang likod. Ayos lang yan, anak. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si mama. Nandito na ako. Naputol ang pag-iyak ni Aliana nang makita niya ang isang kotseng pumarada sa harap ng kanilang bahay. Lumabas doon ang isang pamilyar na lalaki. Napakaunot noo si Aliana. Sir Oliver? Napabitiw si Aliana sa pagkakayakap ng kanyang ina para tignan ng lalaki at mukhaan nito. Aliana, sa wakas nakita rin kita. Nandito ka lang pala. Puno ng emosyong sigaw pa ng lalaki bago mabilis na tumakbo kay Aliana at niyakap ito ng napakahigpit. Aliana, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung hindi ko pa tinignan ang CCTV, hindi ko malalaman ang lahat. Nakita ko lang nung pumasok tayo sa kwarto. Sorry dahil talagang kapag sobrang nalasing ako, wala akong maalala. May nangyayari sa atin nung gabing yon. Ako ang nagdala sa iyo sa kwarto ko. Pinagsamantalahan ko ang kahinaan mo at nagalit pa ako sa iyo. Kinabukasan nang wala man lang dahilan. Napakasama ko. Itinapon ko pa ang pinaghirapan mong hangover soup para sa akin. Nabanlian ka pa sa paa. I'm sorry, Aliana. Sir Oliver. Tumulang mga luha mula sa mga mata ni Oliver at nanatiling nakayakap sa dalaga. Kahit na pumapalag si Aliana at gustong bumitaw. I'm sorry, Aliana. Patawarin mo ko kung hindi ka agad kita napuntahan. Nung araw na iniwan mo ko, gusto kitang puntahan para sana sa'yo ang cake at ang mga bulaklak na yon. Hindi lang dahil birthday mo, kundi dahil gusto ko ring ipagtapat sa'yo ang totoo kong nararamdaman. Pero hindi ko nagawa. Hindi ako pinagbigyan ng tadhana at nawalan din ako ng lakas ng loob na gawin yun dahil dumating ang ex ko. Ex ko si Claire Aliana at hindi ko siya girlfriend. Siya ang dahilan kung bakit ginusto kong mag-hire ng ka-one night stand nung araw na nagkakilala tayo, pero ikaw ang dumating. Ikaw ang naging dahilan kung bakit bigla siyang nawala sa isip ko. Matagal nang nangyari yung sa amin at napatunayan kong hindi ako ang tunay na ama ng dinadala niya. Kaya Aliana, please, bumalik ka na sa akin. Patawarin mo na ako. Inayos ko na ang lahat, ayusin naman natin ang sa atin. Sir Oliver, pwede bang bitiwan mo muna ako? Bakit? Ayoko. Baka iwan mo ako muli, Aliana eh. Hindi po kasi ako makahinga at naiipit po yung tiyan ko, sir. Pwede bang bitawan mo ako?
Ha? Mabilis na humiwalay si Oliver kay Aliana. Anong ibig mong sabihin? Ano bang meron sa tiyan mo, masakit ba? Buntis po ako, Sir Oliver. Kaya lumayo ka sa akin. Hinawakan ni Aliana ang tiyan niya. Buntis ka? Sino nga ma? Namutla ang mukha ni Oliver. Nakahanap ka na ba ng iba? Ako lang ba ang may nararamdaman para sa'yo? Hindi mo ba ako gusto? Sunod-sunod pa na tanong nito. Pwede bang tumahimik ka muna saglit, Sir Oliver? Nahihilo ako at sa dami mong sinalita, hindi ko na alam ang unahin kong sagutin. Sorry. Huminga muna ng malalim si Aliana bago muling tumingin kay Oliver. Una sa lahat, bakit ka nandito? Tanong ni Aliana. Ano, para kunin ka? May nangyari sa atin, gusto kitang panindigan. Saad ni Oliver. Okay. Nakangiting wika lang ni Aliana habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang mata. Tila ba nang bunutan siya ng tinik sa loob. Anong okay? Yun na yun? Wala ka nang ibang tatanong pa? Wala na, sabi mo paninindigan mo ako. Mabuti dahil sa'yo ang dinadala ko. Ikaw ang ama ng nasa sinapupunan ko. Ano? Totoo ba yan, Aliana? Bumilis ang paghinga ni Oliver. Totoo, ayaw mo ba? Gusto ko. Pupuntahan ba kita kung hindi? Mabilis na niyakap ni Oliver si Aliana dahil sa sobrang galak. Gustong gusto kita, Aliana. At handa akong panindigan ka at ang magiging anak natin, pakakasalan kita. Hinalikan ni Oliver si Aliana sa labi pero naputol yun nang tumikhim ang inay ni Aliana na kanina pa naroon sa gilid at pinanood sila. Teka muna sandali, bago kayo maglampungan, baka gusto mong magpakilala muna sa akin, iho. Masungit na tanong pa ng inay ni Aliana. Sorry po, ako po si Oliver Buencamino. Ako ang amo ni Aliana sa Manila. Seryoso po ako sa anak niyo, kaya sa lalong madaling panahon, pakakasalan ko po siya. Payagan niyo po sana ako. Dire-diretsong saad ni Oliver. Mabuti naman kung ganon. Ayokong lumaki ang anak niya na walang ama. Hindi mo siguro alam pero nawala na sa amin ang itay niya, kaya makakatulong. Nakunin mo siya dito para mabilis siyang makarecover. Kayo ho, gusto ko pong sumama po kayo sa amin. Maaari po kayong sumama sa amin sa Manila. Saad pa ni Oliver. Umiling lang ang ina ni Aliana. Hindi ko iiwan ang lugar na ito dahil nandito ang mga alaala ng asawa ko. Kung ganun po, bibilhin ko po tong lupa na nabanggit sa akin ni Aliana noon na pinatitirik lamang kayo. Magtatayo tayo ng bahay para sa ating lahat para hindi po kayo maiwan ditong mag-isa. Napangiti ang inay ni Aliana. Hindi mo kailangan gawin yon, iho. Alagaan mo lang ng mabuti ang anak ko at ang magiging anak niyo, masaya na ako. Alam kong mas magiging masaya si Aliana kung pati po kayo aalagaan ko. Kaya hayaan niyo pong gawin ko to. Gawin ko ang lahat ng para sa inyo, lalo na't kayo ang ina ng magiging asawa ko. Maraming salamat, iho. Sabay ngiti ng ina niya. Puno ng mga luhang niyakap ng inay ni Aliana si Oliver. Tinanggap niya ang lalaki sa kanilang simpleng bahay at doon nagplano ng kasal. Masayang-masaya si Aliana na ang dating napagkamalan niyang masamang tao ay ang magiging asawa niya pa pala. Makalipas ang ilang buwan, ay nanganak na rin si Aliana at bakas sa mukha ni Oliver ang galak nang makita ang malusog at gwapong-gwapo nilang sanggol. I love you, Aliana. Wika ni Oliver habang kalong-kalong ang kanilang anak. I love you to Oliver. Hinalikan ni Aliana ang labi ng kanyang asawa. Maraming salamat at tinanggap mo ko. Maraming salamat at dumating ka sa buhay ko. Hindi mo kailangan gumamit ng tao para makalimot. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong mga mata para makita ang tunay na nagmamahal sa iyo at tanggapin ang pagmamahal na yun. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Oliver at Aliana. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Lloyda Nankil of Australia, Ophelia Kakayurin, Miriam,
Presbyteros Rose, Merlilin, Rayan Parocha, Cleo, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Ana Venir, Santa Marcela Apayao, Anita Hernando, Emily Borak, Wilma, Nelani, Juan, Imelda Forteza, Eileen, Jen, Vanessa, Teresa Bulie, Teresita Schmid, Cecilia Ramos, Shirley Peralta, Nena Ano, Lina Leono, Rosemary Corpus, Susan Upaga, Lynn Lee, Rayan Parocha, Imelda, Melchor Ramirez, Presbyteros Rose Ostanalito, Bernadette Mayo, Wilma, Augustus, Madeline Tuason, Tita Domoo, Flory Robles, Nesbeth, Marlilin, Lynn Lee, Iza Lentojo, Judy Quilates, Cleo Aling, Wenoni, Evelyn Santiano, Babes Music and Memories, Judy Kutamura, Mary Ann Tamashiro, Imelda Forteza, Presbyteros Rose, Marilu Juana, Evelinda, Erlinda Chong, Helen Morillo, Merlin Bilbar, Janice Marukin, Reynaldo Reyes, Lavina Galang, Josefa Doque, Fritzy Agiat, Dory, Rosalie, Marivic Bosbos, Aurelia Pakhana, Juliet Kaday, Bibi Ivadoy, Mary Ann Tamashiro, Reynaldo, Nuraini Aini, Belen Santos, Merlin Pascual, Aurelia, Marilu Juan, Cherry Yap, Yus, Rosemary Corpus, Daisy Blasa, Sandara Miranda Vlogs, Presenta, Marial Uy, Jocelyn Tansing, Aima, Noraini, Natalie Navarro, Liova Gabriel, Mercy Villantes, Flory Robles, Rowena Santillan, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falcon, Winona, John 12, Jezreel Kaling, Nes, Melia Tejano, Murphy, Harem, Ann Mariano, Presenta Menoza, Rosemary Paraganas, Imelda Kunan, Ona, Jeyo, Chu, Lina Almazan, Carmelita Mendoza, Elizabeth Gila, Vida Dichosa, Juliet Kaday, Lolar Hemi, Ana Bueta, Annalie Flor, Leonisa Zotes, Romana Gorospe, Flora Gumisad, Alisa, Daisy Blaza, Emily Borak, Merlilin, Felma Cabato, Mark Anthony Seriales, Lawrence John Bacchus, Dantes Liliosa,
Cleo Kawaling, Annalisa, Junalyn Hebedo, Wenoni Anya Lucas, Nesbeth Carmencita, Eman Malakas, Anita Hernando Imelda Forteza,